quick and easy na 5 ingredient lang naman na recipe para sa ating mga naka-no rice diet. Okay rin to para sa mga nagbabawas ng calorie intake ha. Kaya ayan, simulan na natin. First, ingredient number 1 ay ang cucumber. Ganito lang, hihiwain lang, hindi kailangang balatan. Pero kung mas prefer ninyo na balatan yung cucumber, then it's up to you. Okay lang din naman. Lalo na kung meron kang sensitivity sa oxalates. Ako naman ay wala. Mas prefer ko lang talaga na para sa ganitong recipe, iniiwan ko yung balat. Kasi, di ba, mas crispy, nakakadagdag ng crisp. Kaya, ayun, iniiwan ko siya. Malinis na to ha, wag kayong dyan, hinugasan ko na yan. Tapos, yung gitna, tatanggalin natin, importante, tatanggalin yung mga buto-buto. Kasi, dyan natin ilalagay yung tuna spread na gagawin natin mamaya. Kung hindi kayo mahilig sa cucumber, pwede nyo siyang i-substitute with celery. Ayun, okay din yun para dito sa instead na cucumber yung gagamitin niyo. At saka at least yun, 'di ba, crispy din naman si celery, kaya okay na okay. Tapos eto na, gawin na natin yung palaman niya sa gitna. Ingredient number 2 ay ang ating canned tuna. Soaked in brine yung ginamit ko dito, pero pwede kayong gumamit ng yung soaked in olive oil, tapos okay din yung soaked in water. Tapos ito yung brand na ginamit ko, pero pwede kayong gumamit ng kahit na anong brand. Pinaka mas gusto ko na brand yung Gold Seas. Kaya lang mas mahal kasi yun, kaya ito yung ginagamit ko. Tapos ayan, sa mga pampalasa, pwede, add tayo ng salt and pepper. Tapos nag-add ako ng chili flakes, pero optional yan. And ito yung final ingredient natin, which is mayonnaise. So usually yung ginagamit ko for mayonnaise ay QP. Pero nagtataka kayo, 'di ba? Bakit kinutsara? 'Di ba yung lagayan ng QP bottle 'yon? Ano kasi to, hindi po ito QP, ano po ito? Homemade na mayonnaise na ginawa ko. Kasi nakabili ako ng hand mixer, kaya ayan, nasampulan natin, nagawa natin na nakagawa ako ng mayonnaise. Tapos olive oil yung ginamit ko para doon. So ayun lang, 'di ba? Nagchika-chika lang ako ng konti, pero tapos na. Halo-halo lang. 'Di ba? Ganun lang siya kadali. Tapos i-assemble na natin. Alam niyo na kung paano gawin yan ha. So, ginagawa ko dito, nagpe-prepare ako ng marami in advance. Bumibili ako nung canned tuna kasi meron pang mas malaki na canned tuna compared dun sa pinakita ko sa inyo kanina. So, bumibili ako ng ganon, tapos paghahalu-haluin ko na lahat ng ingredient, tapos ilalagay ko sa ref. Pero syempre, dapat kakainin mo yun before, within 5 days, para hindi naman siya, masisira. Though, hindi naman siya masisira agad-agad in 5 days, kaya lang, kasi magtutubig-tubig kasi yon. Kaya, kung magsastock kayo ng ganon sa ref na nakatimpla na, make sure na i-drain ninyo ng maigi yung inyong canned tuna. Tapos, ayan lang, 'di ba? Kuha-kuha ka lang, tapos i-assemble mo lang ng ganyan. Tapos na. Yung inilagay ko pala sa top is holy bagel. Combination yan ng fried garlic, fried onion, tapos meron ding sesame seeds, sea salt, tapos meron ding konting chili flakes yon. Another optional ingredient, pero mas napapasarap nun yung recipe na ito kasi meron nga siyang fried onion at saka fried garlic. Kaya kung wala kayong time na mag-prepare ng healthy meal, then okay na okay tong recipe na ito para sa inyo.